Bagyong Undoy noon. College student ako and nagdo-dorm. Usually, kapag sobrang lakas ng ulan, nakakatakot lumagpas ang tubig sa tulay papunta sa kamiling. Kaya nag-decide ako na sa classmate ko muna makitulog. Super close ko family nila and open ako sa bahay nila. Doon ako natutulog at kumakain. So that day ng bagyo, doon ako natulog sa kanila dahil nga sa baha. Nagising ako bandang 2:30 a.m. Patay ilaw silang matulog pero bukas bandang kusina. Noong una, may narinig akong yabag. Akala ko kuya lang niya. Kasi usually gising yun ng gabi or baka if sino lang since madami silang close doon. Yung classmate ko may sarili siyang kwarto at wala itong pinto. Ang takip lang nito ay kortina na maigsi. After ng yabag, may naririnig ako na kumakalansing as in parang bakal na hinihila. Papalapit na yung tunog nito. Unti-unti lumalakas yung kalansing. Nung tinanggal ko yung kumot ko para malaman if ano, nakita ko naglalakad na paa. Sunog yung paa. At may nakataling chain ball. Naglalakad na siya papalayo sa kwarto nang biglang huminto at humarap yung paa papasok sa kwarto. Kumalansing na mabilis yung bakal na akmang parang papasok. Napabalikwas ako sa takot and sobrang takot ko na di ako makasigaw. Pero hinablot ko yung kaklase ko sa sobrang takot ko na baka tanggalin yung kumot. Hindi siya nagising pero ramdam ko pa din na para siyang nakatingin sa akin. Na para bang kahit anong oras kaya niya akong hilahin. After nun, hindi ko alam paano ako nakatulog sa takot. Pero pagising ko, kwenento ko agad sa tao sa bahay nila at sa kaklase ko. Tita, grabe nangyari sa akin kagabi. Kwenento ko if ano yung nakita ko. Ay, nakita mo din yun? Oo, meron talaga niyan dito. Nagulat ako na para bang normal yung nangyari. Pero kwenento nila na yung bahay nila ay isa sa daanan ng tren nung panahon ng Hapon. Doon naglalagi ang Pinoy na bihag ng mga Hapon and meron ding tinatapon na patay dahil sa liblib na lugar. Simula nun, hindi na ako natulog sa kanila. Kinalimutan ko ang nangyari noon para makapag-focus sa pag-aaral. Gabi na nun, halos wala ng tao sa kalsada. Sumakay ako ng jeep pa uwi. 5 lang kaming sakay. Tahimik lahat. Habang umaandar, napansin ko yung lalaki sa dulo. Nakayuko lang siya. Hindi gumagalaw. Akala ko tulog lang. Pagdating sa isang madilim na parte ng kalsada, isa-isa nang bumaba yung ibang pasahero. Hanggang sa ako na lang at yung lalaki. Tahimik. Sobrang tahimik. Bigla akong naramdaman. May nakatingin sa akin. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatingin na siya sa akin. Pero wala siyang mata. Puro itim lang. Nanlalamig yung katawan ko. Sinabi ko sa driver. Para po. Pero hindi siya sumagot. Hindi rin siya gumagalaw. Parang hindi niya ako naririnig. Biglang nagsalita yung lalaki sa likod ko. Hindi ka pa dapat bumababa. Napatigil ako. Bakit po? Nanginginig kong tanong. Dahan-dahan siyang tumayo. At doon ko nakita, wala siyang paa. Lumulutang siya, papalapit sa akin. Hindi pa ito ang huling biyahe mo. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas na boses.
Tumingin ako sa driver at doon ako tuluyang natakot. Wala na siyang ulo, pero patuloy pa rin sa pagmamaneho. Biglang huminto ang jeep. Kusang bumukas ang pinto. Tumakbo ako palabas. Paglingon ko, wala na ang jeep. Walang kalsada, walang ilaw. At sa likod ko, narinig ko ulit yung boses. Sumakay ka ulit. Hanggang ngayon, hindi na ako sumasakay ng jeep sa gabi. Kasi minsan, nakikita ko pa rin siya, nakatayo sa gilid ng kalsada, naghihintay ng susunod niyang pasahero. Akala ko tapos na, pero hindi pa pala. Simula nung gabing yun, hindi na ako makatulog ng maayos. Tuwing pipikit ako, nakikita ko yung jeep at yung lalaki. Nakatingin lang sa akin. Isang gabi, may narinig akong tunog sa labas ng bahay. Parang makina. Parang jeep. Hindi ako makagalaw. Dahan-dahan akong lumalapit sa bintana. At doon ko nakita yung parehong jeep nakahinto sa tapat ng bahay namin. Walang ilaw, pero bukas ang pinto. Biglang may boses akong narinig. Sumakay ka na. Napaatras ako. Pero biglang may kumatok sa pinto. Last trip na. Nanlalamig yung buong katawan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. Biglang nagbukas ang pinto. Walang tao. Pero may bakas ng paa. Papasok sa bahay. Dahan-dahan. Papunta sa kwarto ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Hanggang sa may humawak sa balikat ko. Malamig. Sobrang lamig. At may bumulong sa tenga ko. Hindi ka nakababa. Bigla akong napapikit. Pagdilat ko, nasa loob ulit ako ng jeep. Walang tao, maliban sa driver at sa lalaki sa likod. Unti-unti siyang lumalapit at sinabi niya, Ngayon, ikaw na ang susunod na pasahero. at doon ko napansin, hindi na ako humihinga. Hindi na rin gumagalaw ang katawan ko. Kasi nakaupo na ako sa dulo kung saan siya dati. At may bagong sumakay. Ikaw na